Nakikirami ngayon ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng batikang columnist at talent manager na si Lolet Solis. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng dating child star na si Nino Mulak nitong Biyernes, July 4. Matatanda ang taong 2022 na magsimulang magdialysis si Lolet Solis dahil na rin sa sakit na kidney. At noong January 4, 2023, ikinuwento niya na tila nakaranas siya ng mild stroke. Ayon sa kanya, talagang I got the big scare in my life kahapon dahil parang feeling ko nagkaroon ako ng mild stroke. Biglang after my dialysis session, nanigas ang right side ng body ko at nag-slur ako sa pagsasalita. Muntik nga daw ibabalik ni Mel ang sasakyan sa hospital dahil hindi niya maintindihan ang pagsasalita ko. Talagang passed out ang utak ko that moment. Ewan ko kung ano ang nangyari. Pero salamat kay God na after 5 minutes yata, balik na sa normal ang lahat. Pero decided na ako to see my doctor at magpa-lab test. Medyo natakot ako dahil first time ko talaga naranasan yun at very scary talaga. Ewan ko ba kung bakit meron pang namatay sa session namin ng dialysis kaya parang nagtanong pa ako sa sarili ko. Bakit kailangan pang mag-dialysis mamamatay ka rin pala? Naku, ang morbid talaga ng first week pa lang ng New Year 2023. Ito na agad ang topic, kainis talaga. Pero syempre dahil nadaragdagan ng edad, dagdag hina na rin sa katawan. Hay nako Salve at Gorgie, at least inabot pa natin ang 2023. Matindi din ang naranasan niya noong 2024 na kung saan ay nakaramdam siya ng sobrang pananakit ng balakang dahil halos 4 na oras siya na nasa emergency room. Kwento ni Manay, Salve, naloko ako sa tagal ng check-up na ginawa sa akin sa ospital. Hindi ko akalain na dahil sa sakit ng balakang ko, magtatagal ako ng almost 4 hours sa ER. Kailangan kasi ng x-ray, check nila mabuti buong katawan dahil sa edad ko at sa acute kidney infection ko. Grabe ang hirap magkasakit. Parang helpless na wala ka talagang lakas ng katawan. Isali mo pa yung pain o sakit na iindahin mo. How I wish na sana kahit meron kang sakit, hindi ka makakaranas ng sakit sa katawan. How I wish balik energy ka tulad ng dati. Pero sa dami talaga ng mga biyaya na binibigay nila sa akin, kulang pa ang sakit at very open heart na tanggapin ko ang lahat ng pagsubok na dumating sa buhay ko. Salamat din kay God na binigay niya sa akin ang sakit na ito ngayon dahil in fairness, may maturity na ako to understand why I should bravely accept what is happening to me. Minsan nga naiiyak ako sa sakit pero tuwing naiisip ko na dapat tanggapin mo ng buong puso, salamat sa doctors like Dr. Munoz at marami pang iba. Alagang-alaga nila ako, assuring me that they will be doing their best to make sure na gagaling ako at hindi masyadong maging mahirap ang katawan ko. Salve at Gorgie, salamat din for your company and friendship for this trying time. Naikwento din ni Manay na may mga gabing hindi siya makatulog ng maayos dahil madalas ay humihingal siya at hirap huminga. Dahil na rin sa pagkakaroon niya ng sobrang tubig sa kanyang lungs. Naiisip din niya noon na huwag nang magpa-dialysis dahil na rin sa discomfort na dala ng nasabing procedure. Pero ayon sa kanya, kapag 3 beses ay hindi pa siya nakapagpa-dialysis, ay maaari niya itong ikamatay dahil na rin sa pagkalat ng dumi sa kanyang buong katawan. Naikwento kasi ni Manay Lolet Solis na kailangan niyang maranasan ang 4 na oras per session sa loob ng 2 linggo para sa kanyang dialysis. Samantala, minsan din napapansin ni Manay Lolet Solis na hirap na talaga siya dahil wala na ang energy niya at parang nagkakaroon na rin siya ng amnesia at madalas ay display siya ng kaunti. Kwento niya, parang nagkakaroon ka ng konting amnesia o na-displace ka ng kaunti. Talagang halos araw-araw ay lutang ang isip mo. May point pa nga na para bang nakita ko lang iyong hospital sa malayo, parang na-trauma na ako. Saka siguro dapat tanggapin ko na sa edad ko, dapat triple ingat dahil talagang hindi ko nakakayanin pa ang maraming iniisip at ginagawa. Dapat na talagang at ease ang feeling mo everyday. I cannot ask for more in life. Naging napakaganda ng ibinigay sa akin ng langit kaya very thankful ako. Samantala 6 days ago, ay nag-post si Manay Lolet Solis at sinabing excited siya sa mangyayari sa showbiz. Sinabi din niya na medyo emotional siya dahil hindi kasama ang mga anak. May mga moments na sad ako na ewan ko kung dahil sa dialysis ko. May moments na tinatanong ko kung bakit nandito pa ako. Ayoko encourage ang dumb feeling ko. Kaya lang kung minsan talagang malakas ang tama niya. Baka dahil sa edad ko kaya ganito ang emotion ko. I hate the feeling this way dahil affected ako at ayoko naman ng self-pity at this age. Siguro dahil wala din mga anak ko, kasama ko lang si Mel at Celia kaya iba ang aura sa paligid.
Sa kanyang post bago pumanaw ay nagpasalamat siya sa mga kaibigang dumalaw sa kanya sa ospital. Sinabi din niya na naninibago siya dahil na rin sa room sa ospital. Ayon sa kanya, every morning ay hinahanap niya ang kanyang magulong kwarto pero dahil na rin sa kanyang kalagayan, tanggap na rin ni Manay na wala na siyang magagawa. Ilang araw bago pumanaw si Manay ay nakaranas siya ng panghihina. At sa kanyang post ay tila nagpapasalamat at nagpapaalam na ito. Tinanggap na rin niya na ready na siya kung ano man ang mangyari. Salve everyday I wake up talagang parang miracle na sa akin. Kasi nga usually pag natulog ako I feel so weak na hindi ko na alam kung saan ako dadalhin ng tulog ko. I am very thankful pero admitted ko na medyo pagod na ako. I have so many things to be thankful for, parang para sa akin tama na ang journey ko sa buhay. Been there, done that, I feel complete and grateful to my God. So if I will leave now, no regrets. Life was good to me. People are nice, things work mostly in my favors. What more can I ask? Sa kanyang post ay nagpasalamat din siya sa lahat ng taong tumulong sa kanya at humingi ng apology sa mga nasaktan niya. Ayon kay Manay, basta thank you to all, my apologies to some, and if ever just remember me with fondness. I love all of you and thank you my God. Sa puntong ito ay tanggap na ni Manay Lolit Solis ang kanyang buhay. Nagpasalamat na rin siya sa mga taong patuloy na tumulong sa kanya at mga artistang nagmamahal. Kaya naman bumuhos ang pakikiramay ng napakaraming artista at mga kaibigang minsan ay nakasama niya sa show business. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Miss Lolit Solis.